It's challenging to give this homily because I noticed that a number of you were here during the first Mass. So let us try to reflect on one or another aspect of Advent. This morning I talk about metanoia, the change of perspective, the change of way of looking at things, using the eyes of faith. That's conversion. This afternoon or this evening, let me reflect with you about vigilance. The Gospel talks about the experience of the people during the time of Noah. Wala sila'y pakialam unsa nay matang sa kinabuhi nga ilang gipuy-an. They just enjoyed the world according to the perspective of the world. And then the flood came and everything was destroyed except those things that were inside the ark. So Jesus said, he warned the people to be vigilant. Why is noticing the presence of God important in our lives? Because as we said, there are three kinds of Advent. A very important kind of Advent is Jesus comes to us any time of the day when we are still alive. So we need to be vigilant. Are there teachers here? Nabay mga teachers din eh? Okay, good. Do you notice the difference of the students' behavior when you are present or when you are absent? Doon na ba'y kalainan sa ilang attitude, ilang behavior kung ang teacher na sa classroom o wala? Kung wala sa classroom ang teacher, unsa may behaviors mga bata? O bibo kayo, no? Saba kayo. Pero kung naa ang teacher sa sulod, maghilom, no? Maghilom. Mga bata, uban sa inyong mga ginikanan. Kung naay mga ginikanan, behave ang mga bata. Pero kung wala gani, bisan unsa ilang gusto buhaton, bisan unsa oras matulog, magtanaw og TV, walay mo badlong sa ila. Mopod na sa amo mga pari, no? Kung mag-meeting og mga pari, walay obispo, bibo kayo na. Pero kung naay obispo, medyo naay kalainan. Why? Because presence affects us. Presence changes us. That is why when we notice the presence of someone, it also changes our behavior, our attitude, even our feelings. Ug mao ni siya ang sekreto sa mga santos because they notice the presence of God even outside prayer time. Mao nga si San Isidro, manotice niya ang presensya sa Ginoo didto sa iyang uma, didto sa iyang pagdaro. So, saints are saints because there is a prolonged, heightened sensitivity of the presence of God in their lives. Mao nga sa atong unang pagbasa, giingon didto nga pagsaka nila sa pinakataas nga bukid sa Ginoo, no? Where God will teach His people, no, the right values. Ang mga tawo nga makadungog, makakita o makabati sa presensya sa Ginoo, mausab ang ilang kinabuhi. Ang mga kagamitan sa gubat, no, the weapons for war, ilang tunawon, no, giingon sa atong unang pagbasa, ilang tunawon o hilang himuon nga mga kagamitan sa pag-uma, no? So, kung dunay kabag-uhan di ay ang atong kinabuhi, no? Ang atong mga resources, atong gamiton,
sa pagpalambo sa kinabuhi. No? Pagpalambo sa kinabuhi. Agriculture, no? Agriculture, no? Is allowing creation to bear fruit, no? Para musanay ang atong kinabuhi. Dili nato tagaan og mas dako og budget ang military, kundili ang atong education, ang atong agriculture, ang atong medical needs, atong hospitals, atong healthcare. No? Mao kana ang giingon sa atong mga pagbasa. Ugunya kung manotice nato ang presensya sa Ginoo, we look at reality from a different perspective. Tungod kay adunay duha ka matang sa mga mata nga atong gigamit sa pagtan-aw sa realidad o sa mga panghitabo sa kinabuhi. Ang una, no, is an economic eye. Economic eye. Unsa maning economic eye? Kanang makakita gani siya og daghan nga mga kahoy, ang iyang makita kwarta. Inahanglan tumbaho nato ni kay pila na ni ka bold feet, no? Mao na ang economic eye. Makakita siya og bukid. Daghan minerals dinhi. Kinahanglan ato ni siyang minahon kay kwarta kini, no? Bisan sa atong relasyon. Bisan sa mga weddings. Dili nato pilion ang mga maninoy ug maninay nga mga buutan. Atong pilion katong naay mga posisyon nga makahatag og maayo nga kaugmaon sa atong kaugalingon. Nga atong mahimong mga baker sa atong mga gusto nga posisyon. Bisan sa mga bunyag, no? Ang pamilyon nato nga maninoy ug maninay, no? Dili kadtong mga buutan nga mga Kristiyanos. Usahay economic ay ang atong pagtan-aw. Bisan sa kamingyoon, economic eye. Pila ba ka ako kinsa man na imong mingyoan? Dato ba na? Dagkaw ba nagbalay? No? The basic question is, nagkahinig og maay ba kamo? Tungod kay kung nagkahinig og maay kamo, kaya ninyo buhayon ang inyong pamilya. No? Pero kung economic eye, pipila ka mga bulan o tuig sa inyong kamingyoon kung economic eye, magbulag. Tungod kay ang kwarta dili man makapausa kaninyo, makahatag kini kagubot sa panimalay kung walay gugma. Adunay laing matang sa pagtan-aw sa realidad. Not just an economic eye, but a contemplative eye. The eyes of faith. Na kung makakita kita og bukid, makakita kita og daghan nga kahoy, forest, makita nato unsa ka maayo nga magbubuhat ang Ginoo. And because these things were created by God, we will show reverence to nature. Ato siyang ampingan. No? Na ay mga madre dinhi o pari o ko-obispo, doon nami promise about chastity. Ang chastity, no, kanang dili pagmingyo, no? Pagpuyo sa usa ka putli nga kinabuhi. And chastity means it's not a deprivation to love, no? It's not a deprivation to love. It is a way of loving. It is loving without desiring to possess. It is loving without being possessed by anybody. Pero patod pa ni Pope Francis, chastity pervades all the spheres of life, dili lang sa human relationship. It's not about sexuality only, no? But it pervades the whole spheres, the whole sphere of life in all its dimensions. So sa ato pa, bisan ang mga mingyo, makapuyo sa putli nga kinabuhi. Nangutan ako ganina sa mga teachers, no, kanang loving without desiring to possess, no. Mga teachers, inyong gitudluan ang mga estudyante nga dili ninyo mga anak.
That is also chastity. Kanang ibuhos nimo ang imong energy sa mga tao nga dili gani nimo kaila. Pananglitan, usa ikaw ka abogado, no? You promote justice, no? Sa mga kabos ug walay pili, no? Kay usahay ang mahitabo, kung dato ka, justice. Kung pobre ka, justice. Dugay kayo ang justice para sa mga kabos. No? Og layo kaayo kaputon, lisod kaputon ang justice para sa mga kabos. Mao nga, kung doon na kita'y mga magbabalaod, mga abogado, nga adunay commitment to promote justice, siguro adunay kabaguhan ang atong kinabuhi. Kanang mag-alagad ka, bisan kung dili nimo sila mga paryente. Doktor, mag-atiman ka sa mga pasyente nga dili nimo mga relatives. But a chaste heart is a free heart. It can serve, it can love anybody. Ilabi na gayud sa public servants, sa mga politicians. Dito sa Surigao del Sur, ang akong gi-challenge kanila, there may be some divisions before the elections because you have different political parties. Pero pagkahuman sa eleksyon, kung ikaw napili nga mayor, mayor ka sa tanan. Congressman ka sa tanan. Gobernador ka sa tanan. Bisan sa wala nagbutar kanimo. Mao nga ang imong mga proyekto, bisan sa mga barangay diin ikaw natalo. Because you are a father to everyone. Ug mao ka na ang insakto nga kasing-kasing. Not an economic eye, but a contemplative eye. Ug mao kini ang gipangayo kanato karon sa Adbyento, to be sensitive of the presence of God, because presence can change us. Presence is transformative. And the more we perceive the presence of God, the more we are changed gradually. Mao nga mag-ampo kita, maminaw kita sa iyang pulong, because His Word is His presence to us. The Eucharist is His presence to us. Music can also be a channel of God's presence. Una nga usahay, dili ta matandog sa wali sa pari, pero matandog ta sa kanta, sa lyrics, sa choir. Mao nga ayuhon gid ninyo pagkanta. Mag-practice gid mog tarong, no? Because your ministry is also touching lives of people, souls of people, because in the song we can feel the presence of God. Karon no, kita ko sa mga batanon, ma-feel na ko ang presensya sa Ginoo because Jesus asked the disciples, paduula ka nako ang mga bata. Ayaw sila babagi. Let the children come to me. Nindot kaayo. You care for the poor. Oh, ang inyong mga offerings matag Domingo na ay bahin ang mga kabus. That is the presence of God. God is so present in the parish because we care for the poor. And the more we sharpen our sensitivity of God's presence, the more holy we become. And that is the challenge of Advent, to be vigilant of the coming of Jesus to our lives in every moment of the day.